Mahigpit na ipinagbabawal sa akin ng asawa ko ang pagpasok sa kwarto sa likod ng aming bahay. Ngunit, ang mahinang iyak ng isang sanggol na tumatawag sa aking pangalan, mula roon ang nagtulak sa akin. Nasirain ang nakakandadong pinto. Napasigaw ako sa matinding takot. Nanlambot ang aking mga tuhod nang makita ang kahindik-hindik na katotohanang matagal nang itinatago ng aking pamilya. Bago magsimula ang kwento, isulat niyo muna sa comment section kung taga saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at patuloy na makapaghatid ng mga mas nakakaantig na kwento. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Yumuko ako at tinignan ang mga piraso ng kristal na baso. Nakaiitsa lang ng biyenan kong babae sa marmol na sahig. Ang mainit na tsaa na dating laman yun ay nagkalat na. Minamantsahan ang mamahaling Persian carpet na binili ko mula sa sarili kong ipon. Maraming taon na ang nakalipas. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Habol ko ang aking hininga. Ngunit kinagat ko na lamang ng mariin ang aking labi para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Babaeng walang silbi! Sigaw ng biyenan ko, habang ang nanginginig niyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Swerte ka na at pinulot ka pa ni Miguel na isang babaeng sakitin para maging asawa. Pero ano ang isinukli mo? Nakatunganga ka lang, nag-iisip, at umuubos ng bigas sa bahay na to. Isa kang tunay na parasito. Napatingin ako sa aking asawa. Si Miguel, na prenteng nakaupo sa madilim na brown na leather sofa. Ang lalaking 4 na taon ko ng asawa ay tahimik lang. Niluwagan niya ang mamahaling silk na kurbata sa kanyang leeg. Ang kurbatang binili ko noong nakaraang buwan, bilang regalo sa kanyang kaarawan, gamit ang sarili kong credit card, na hindi niya kailanman nalaman ang limit. Hindi man lang tumingin sa akin si Miguel. Abala siya sa kanyang cellphone. Tila ba ang mga sigaw ng kanyang ina, na yumuyurak sa aking pagkatao, ay ordinaryong background music lamang. Walang ni isang salita ng pagtatanggol ang lumabas sa bibig ng lalaking dating nangako sa harap ng yumaong ama ko na palagi akong aalagaan. Ma, pakihinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Sa wakas ay sabi ni Miguel, ngunit hindi para ipagtanggol ako, kundi dahil takot siyang masira ang kanyang reputasyon. Bilang isang matagumpay at kagalang-galang na lalaki sa elite na subdivision na ito. Hayaan mo silang lahat na makarinig. Lalong nagalit ang biyenan ko. Humakbang siya. Muntik nang matapakan ang mga bubog malapit sa aking paa. Para malaman ng lahat kung gaano kamalas ang anak ko, na magkaroon ng asawang baog na tulad mo. 4 na taong kasal, hindi na muling lumaki ang tiyan mo pagkatapos ng nangyari. Hindi mo kami mabigyan ng tagapagmana. Kung hindi mo rin lang kayang magkaanak, at patuloy ka lang magiging linta na nakikikain sa tagumpay ng anak ko, mas mabuti pang ligpitin mo na ang mga gamit mo. At umalis ka na sa bahay na to ngayon din. Ang ultimatum na iyon ay binitawan niya na parang wala lang. Matalim na parang balisong na tumusok sa aking puso. Nakikikain? Linta? Ang mga salitang iyon ay umikot-ikot sa aking isipan. Lumilikha ng isang napakasakit na kabalintunaan na para bang gusto kong humalakhak at umiyak ng sabay. Walang alam ang biyenan ko. Hindi kailanman sinabi ni Miguel ang katotohanan. Silang dalawa ay buong kayabangang nakatayo sa marmol na sahig ng bahay na ito. Hindi alam na ang titulo ng 2 palapag na mansyon na ito ay ganap na nakapangalan sa akin. Ang bahay na ito ay regalo sa kasal mula sa yumaong ama ko. Lahat ng mamahaling kasangkapan, ang kristal na chandelier sa itaas namin, hanggang sa pinakabagong sports car na nakaparada sa garahe na laging ipinagmamalaki ni Miguel sa kanyang mga kaibigan lahat, ay binili gamit ang aking mana. Maging ang posisyon bilang CEO na laging ipinagmamalaki ni Miguel at ipinangangalandakan ng biyenan ko sa bawat social gathering ng mga amiga niya, ay posisyon sa kumpanyang pag-aari ng pamilya ko. Ang kumpanyang itinayo namin ng ama ko noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Pinili kong umalis sa pamunuan at ibinigay ang posisyon na iyon kay Miguel dahil mahal na mahal ko siya. Gusto kong pangalagaan ang kanyang ego bilang isang lalaki, bilang ulo ng pamilya, para hindi niya maramdamang mas mababa siya sa isang asawang mas matagumpay sa kanya. Pinigilan ko ang sarili kong potensyal,
itinago ang tunay kong yaman, at pumayag na gumanap bilang isang masunuring asawa na nag-aasikaso lang ng bahay para sa kapayapaan ng aming pagsasama. Ngunit, ito ba ang kapalit na natanggap ko? Panlalait? Panunumbat? At ngayon ay pagpapalaya sa sarili kong bahay? Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Ubos na ang aking pasensya. Ibinuka ko ang aking bibig. Handa nang wasakin ang lahat ng kasinungalingang ito. Handa na akong isigaw na silang dalawa ang tunay na mga parasito. Handa na akong palayasin sila ngayon din. Ngunit, bago pa man may lumabas na salita mula sa aking nanginginig na labi, isang mahinang tunog ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Napakahina ng tunog. Halos malunod sa galit na paghinga ng biyenan ko. Pero malinaw itong narinig ng aking mga tainga. Iyak iyon. At ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng pasilyo sa likod, eksakto mula sa annex sa likuran na laging nakakandado ng mahigpit ni Miguel. Mama! Mama! Pumalahaw ang iyak. Pausang boses. Tila ba kanina pa umiiyak ang bata? Natigilan ako. Para bang tumigil sa pagdaloy ang aking dugo. Matagal nang ipinagbabawal ni Miguel ang sinuman. Lalo na ako, na lumapit sa pasilyong iyon. Pinalitan niya ang susi ng pinto at nilagyan ng malaking kandado. Ang dahilan daw niya, ginagamit ang lugar na iyon bilang bodega ng mga mapanganib na kemikal para sa mga pagsubok sa pabrika ng kumpanya. Sabi niya, nakakalason ang hangin doon at maaaring makasama sa aking mental na kondisyon na ayon sa doktor ay hindi pa rin stable mula nang mawala ang aking sanggol 2 taon na ang nakalipas. Sa aking kahangalan at bulag na pagtitiwala, palagi kong sinusunod ang utos niya ng walang tanong-tanong. Pero ang tunog na iyon, ang iyak na iyon, at napakatotoo. Miguel, pabulong kong sabi. Tumingin ako sa kanyang mga mata, na biglang nanlaki sa gulat. May boses ng bata sa likod, ang mukha ni Miguel na kanina'y kampante, ay biglang namutla. Mabilis niyang pinatay ang screen ng kanyang cellphone, at agad na tumayo. Hinarangan ako, nakadarating lang ng isang hakbang patungo sa pasilyo. Naghahalusinate ka na naman. Mabilis na sabi ni Miguel. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses, pero hindi maitago ng kanyang mga mata ang takot. Pusa lang yan sa bubong o anak ng kapitbahay. Ubus na ang pampakalma mo. No, kaya inaatake ka na naman ng kabaliwan mo. Sumingit ang biyenan ko. Tingnan mo na. Baog na nga. Baliw pa. Ayusin mo na. Yang asawa mong siraulo. Miguel, nakakahiya kung marinig pa siya ng mga kapitbahay na sumisigaw ng kung ano-ano. Mama, tulong. At narinig muli ang iyak. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas nakakadurog ng puso. Ang aking maternal instinct, na 2 taon nang nakalibing kasama ng aking pagluluksa, ay biglang sumabog. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas. Pero itinulak ko ng buong puwersa si Miguel hanggang sa matumba siya at mabangga ang isang mesang salamin. Tumabi ka! Sigaw ko. Hindi pinapansin ang gulat na reaksyon ng biyenan ko. Tumakbo ako sa mahaba at madilim na pasilyo. Kumakabog ang puso ko, na parang sasabog na. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isang makapal na pinto na yari sa Nara. May malaking kandado na nagtatago ng sikreto sa likod nito. Malinaw na doon nagmumula ang iyak. Tumigil ka dyan! Sigaw ni Miguel habang hinahabol ako. Mabigat at puno ng gulat ang kanyang mga yabag. Wag na! Wag mong gagalawin ang pintong yan. Sabi ko, bodega yan ng lason. Wala akong pakialam. Mabilis kong inilibot ang aking paningin. Sa isang sulok, malapit sa isang lalagyan ng sapatos, may isang toolbox na naiwan ng hardinero kaninang umaga. Tumakbo ako roon. Hinalughog ang laman nito gamit ang nanginginig na mga kamay, at nakahanap ng isang malaki at mabigat na martilyo. Nang akmang hahawakan na ni Miguel ang braso ko, iwinasiwas ko ang martilyo ng buong lakas at ipinalo sa kandado. Klang! Sumablay ang unang palo. Bahagya lang nayupi ang kandado. Nahawakan ni Miguel ang balikat ko. Hinila ako paatras. Baliw ka na ba?
Bitiwan mo yan. Bitiwan mo ako. Nagpupumiglas ako. Ikinilos ko ang aking siko at tinamaan ang panga ni Miguel. Kaya nabitawan niya ako. Walang sinayang na sandali. Ipinalo ko ulit ang martilyo. Ngayon ay sa bisagra ng pinto. Brak! Umugong ang kahoy. Muli ko itong pinalo gamit ang lahat ng natitirang lakas at desperasyon. Brak! Crack! Natanggal ang itaas na bisagra. Sa isang malakas na sipa, bumukas ang pinto, tumama sa pader sa likod nito. Hingal na hingal ako. Binitawan ang martilyo. Nakumalansing sa sahig. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay humampas sa aking mukha. Walang amoy ng kemikal. Walang mga nagtambakang maalikabok na kahon. Nanlaki ang mga mata ko sa tanawin sa aking harapan. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina, na parang gelatin. Nawalan ng lahat ng lakas hanggang sa napaluhod ako sa sahig. Nakabukas ang aking bibig. Ngunit walang lumabas na tunog, kundi isang pigil na sigaw na bumara sa aking lalamunan. Ang silid na matagal ng sinasabing bodega ay ginawang isang napakagarang nursery. Ang mga dingding ay may wallpaper na may disenyo ng mga ulap. Ang sahig ay natatakpan ng malambot na foam carpet at nagkalat ang napakaraming mamahaling laruan. Ngunit hindi ang karangyaan na iyon ang halos kumuha sa aking katinuan. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang malaking kama, nakaupo ang isang babae na nakasuot ng manipis na silk na pantulog. Siya si Fiona, ang malayong pinsan ni Miguel, na ang sabi sa akin ay nagtatrabaho sa ibang bansa at paminsan-minsan ay umuuwi para manghiram ng pera. Pero ang tunay na nagpabagsak sa mundo ko, winasak ito hanggang sa maging pira-piraso, ay ang batang mahigpit na yakap-yakap ni Fiona. Isang batang lalaki na humigit kumulang 2 taong gulang. Tumigil sa pag-iyak ang bata nang makita ang nasirang pinto. Tumingin siya sa akin gamit ang isang pares ng bilugan at malinaw na mga mata. Ang mga matang iyon, ang hugis ng ilong na iyon, ang kurba ng mga labi. Ang mukha ng paslit ay perpektong kopya ng mukha ng yumaong ama ko. Ang dugo ng aming pamilya ay malinaw na nakaukit sa mukha ng munting anghel na iyon. Mama, mahinang bulong ng bata habang iniuunat ang kanyang maliliit na kamay sa direksyon ko. Tila ba ang ugnayan ng aming dugo ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang kasinungalingan. Napasigaw ako ng pagkalakas-lakas. Isang mahaba at matinis na sigaw na pumunit sa katahimikan ng bahay. Isinisigaw ang sakit, pagtataksil, at ang nakakakilabot na katotohanang sa wakas ay nabunyag sa harap ng aking mga mata. Naging malabo ang aking paningin dahil sa mga luhang bumuhos na hindi ko na mapigilan. Naninikip ang aking dibdib. Tila ba may dambuhalang bato na dumadagan sa aking mga baga. Nakaluhod pa rin ako sa sahig ng pasilyo. Sa harap mismo ng pintong kasisira ko lang, hindi ko maialis ang aking tingin sa batang lalaki, na ngayon ay itinatago ni Fiona sa likod niya. Tila natatakot ang bata nang makita ang aking pag-aamok. Gayunpaman, mayroong hindi masabing pananabik sa kanyang mga inosenteng mata, habang patuloy siyang sumisilip sa direksyon ko. Nakatayo si Miguel, na parang estatwa sa may pintuan. Habol niya ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Tumingin siya kay Fiona. Pagkatapos ay sa akin, na may matinding pagkataranta. Ang biyenan ko, na sumunod mula sa sala, ay biglang natigilan sa likod ni Miguel. Nakabukas ang kanyang bibig, habang nakatingin sa kung ano ang nasa loob ng sinasabing bodega ng lason. Ang utak ko ay kumilos ng napakabilis. Pinagdudugtong-dugtong ang mga piraso ng alaala mula sa nakaraan, na matagal nang nagkalat at nababalot ng ulap ng kalungkutan. Ang mga pangyayari, 2 taon na. Ang nakalipas ay muling umikot sa aking isipan, nang napakalinaw, na para bang kahapon lang nangyari. Ang sunod-sunod na kasinungalingan, na maingat at malupit na binalangkas, ay ngayon ay nakalatag na, hinuhubaran ang sarili kong katangahan. 2 taon na ang nakalipas. Nasa tuktok ako ng kaligayahan. Ipinagbubuntis ko ang aking panganay, ang bunga ng pag-ibig na matagal kong hinintay. Noong araw na iyon,
napakalakas ng ulan. Ang aking malaki ng tiyan ay biglang nakaramdam ng matinding pananakit. Mas maaga pa sa inaasahang petsa ng aking panganganak, isinugod ako sa isang mamahaling ospital sa sentro ng syudad, kung saan ako laging nagpapa-check up. Naaalala ko ang sakit na tila pumupunit sa aking katawan sa loob ng delivery room. Naaalala ko ang nakakasilaw na ilaw ng operating room at ang tunog ng heart monitor. Ang huli kong naaalala, bago ako tuluyang mawalan ng malay, ay ang malakas na iyak ng isang sanggol, ang kanyang unang iyak sa mundong ito. Pagkatapos noon, naging madilim ang lahat, nang sa wakas ay imulat ko ang aking mga mata. Nasa isang silid ako na puro puti at malamig, may nakakabit na suwero sa aking kamay. Ang matapang na imoy ng antiseptiko ay agad na tumusok sa aking ilong. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ang buong katawan ko ay naninigas at manhid. Sa tabi ng aking kama, nakaupo si Miguel na may namamaga at pulang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Nang makita niyang gising na ako, agad siyang napaluha. Luha ng buwaya na sa loob ng 2 taon ay pinaniwalaan kong tunay na pagluluksa ng isang ama. Mahal, gising ka na, bulong ni Miguel noon. Paulit-ulit na hinahalikan ang aking kamay. Salamat sa Diyos at nalampasan mo ang kritikal na kondisyon. 3 araw kang comatose. Ang una kong tanong, syempre, ay iisa lang. Ang baby natin, ang anak natin. Nasaan siya? Miguel? Tanong ko na may paos at mahinang boses. Inililibot ang aking paningin sa paghahanap ng kuna sa silid. Matagal na hindi nagsalita si Miguel. Yumuko siya. At nanginginig ang kanyang mga balikat na tila pinipigilan ang isang napakasakit na pag-iyak. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, binitiwan niya ang mga salitang sumira sa aking buhay. Patawarin mo ako, mahal. Nabigo akong alagaan kayo. Ang anak natin. Ang ating munting anak na lalaki. Hindi siya nakaligtas. Hindi ganap na nabuo ang kanyang mga baga. Ginawa ng mga doktor ang lahat, pero iniwan na niya tayo ilang oras pagkatapos niyang isilang. Gumuho ang mundo ko. Sumigaw ako at umiyak ng walang tigil. Nagwala ako hanggang sa matanggal ang karayom ng swero sa aking kamay. At dumaloy ang dugo sa puting kumot. Hiniling kong makita ang bangkay ng aking anak. Hiniling kong kargahin siya kahit sandali lang. Ngunit pinigilan ako ni Miguel sa isang mahigpit na yakap. Sinabi niyang tapos na ang libing. Dahil iyon daw ang payo ng ospital. At dahil comatose pa ako, hindi na raw maaaring maghintay. Binigyan niya ako ng isang death certificate mula sa ospital, kumpleto sa opisyal na selyo at pirma ng aking doktor. Nawasak ako. Tinamaan ako ng matinding depresyon. Ilang buwan akong nagkulong sa kwarto. Tumatangging kumain. Tumatangging magsalita. At umiiyak lamang habang yakap-yakap ang kumot ng sanggol na matagal ko nang inihanda. Ang doktor ko ay nagreseta ng iba't ibang pampakalma na nagparamdam sa akin na laging inaantok, tuliro, at wala sa sarili. Ang mga gamot na iyon ang nagpadali para makontrol ako. Pinatay ang aking kritikal na pag-iisip sa ganitong marupok na kalagayan. At dahil sa epekto ng gamot, inilunsad ang pangalawang kasinungalingan. Isang gabi, pumasok si Miguel sa aking kwarto, dala ang isang tumpok ng mga dokumento na may itsura ng pag-aalala at pagkabigo. Umupo siya sa gilid ng kama. Ikinuwento na ang kumpanyang minana ko sa aking ama ay nasa bingit ng pagkalugi. Mayroon daw problema sa pagnanakaw ng pondo ng mga dating direktor. At maraming proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ang natenga. Wasak na ang kumpanya ng papa mo, mahal. Sabi ni Miguel noon, habang marahang hinahaplos ang aking buhok. Maraming mga pinagkakautangan ang naniningil. Kung hindi tayo kikilos agad, hindi lang ang kumpanya ang kukunin, pati na rin itong bahay, at lahat ng personal nating ari-arian ay masasama. May sakit ka. Hindi mo kayang asikasuhin ang lahat ng ito. Dahil sa aking kamangmangan, at hindi pa bumabalik na katinuan. Pinakinggan ko ang bawat salita niya. Nakausap ko na ang abogado. Pagpapatuloy ni Miguel, habang inaabot sa akin ang isang ballpen. Kailangan mo lang pirmahan itong special power of attorney at pansamantalang paglipat ng share sa akin.
Ako ang haharap bilang CEO sa mga pinagkakautangan at aayusin ko ang pamamalakad. Hayaan mong ako na ang pumasa ng bigat na ito. Ang focus mo ngayon ay ang gumaling. Magtiwala ka sa akin. Ililigtas ko ang pamana ng iyong ama. Nang hindi man lang binabasa ang nilalaman ng makapal na dokumento, nang hindi man lang tinatanong si Attorney Pandu, ang pinagkakatiwala ang abogado ng aming pamilya, na nooy nasa ibang bansa, pinirmahan ko ito. Ibinigay ko ang buong kontrol ng aking kayamanan, ng aking kumpanya, at ng aking buhay sa lalaking itinuring kong aking bayani at tagapagtanggol. Ngayon, habang nakaupo sa malamig na sahig at nakaharap sa lihim na silid na ito, lahat ng kasinungalingan ay isa-isang natuklap. Ipinapakita ang kanilang tunay na napakasamang anyo. Hindi kailanman iniligtas ni Miguel ang aking kumpanya. Ninakaw niya ito. Walang krisis o banta ng pagkalugi. Lahat ay isang tusong senaryo na binuo niya kasama ang kanyang mga kasabwat para legal na makuha ang aking mga ari-arian habang ako ay walang kalaban-laban. At ang pinakamalupit sa lahat, hindi kailanman namatay ang anak ko. Tiningnan ko muli ang bata. Ang mga linya sa mukha ng aking ama ay hindi maaaring magsinungaling. Pekeng death certificate iyon. Ang unang iyak na narinig ko sa delivery room ay iyak ng buhay, hindi ng pamamaalam. Tiyak na sinuhulan ni Miguel ang ilang tiwaling doktor at tauhan sa ospital para pekein ang lahat. Kinuha niya ang sarili kong dugo't laman. Pinaghiwalay ang isang bagong silang na sanggol mula sa kanyang ina na comatose at dinala siya rito. At si Fiona, ang ahas na babaeng laging matamis ang ngiti sa tuwing bumibisita at tinatawag akong Ate Carissa. Kaya pala bigla siyang lumipat ng trabaho sa ibang bansa ilang buwan bago ako manganak dahil pala itinago siya rito. Sa likod mismo ng bahay ko, pinayagang mamuhay ng marangya, gastusin ang pera ko at palakihin ang sarili kong anak habang ikinukulong ako sa harap ng bahay sa dahilan ng aking kalusugang pangkaisipan. Kaya pala laging sinisiguro ni Miguel na naiinom ko ang aking mga pampakalma sa tamang oras. Hindi niya ako ginagamot, pinaparalisa niya ako para hindi ako magkaroon ng sapat na kamalayan, para alamin kung ano ang nangyayari sa likod bahay. Ginamit niya ang postpartum depression bilang dahilan para ilayo ako sa mundo. Kasinungalingan, pagtataksil, maruming sabuatan. Lahat sila ay nagkaisa para wasakin ako. Si Miguel, ang sarili kong asawa. Si Fiona, ang kanyang walang hiyang kerida. Marahil pati ang doktor na iyon at kung sino pa. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sahig. Tumigil sa pag-agos ang aking mga luha. Ang kalungkutan at pagkawasak na dating bumabalot sa aking puso ay napalitan ngayon ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Isang kumukulong galit. Napakainit na tila kayang sunugin ang buong bahay na ito. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Miguel, na nakatayo pa ring takot na takot. Ang tingin ko ay hindi na tingin ng isang marupok at deprimidong asawa. Ito ay tingin ng isang ina na inagawan ng anak at isang may-ari na ninakawan ng yaman. Akala nila mahina ako. Akala nila baliw ako. Nagkamali sila ng kinalabang tao. Sisiguraduhin ko, simula sa sandaling ito, ang buhay nila ay magiging isang impyerno. Babawiin ko ang aking anak, ang aking yaman, at wawasakin ko silang lahat, hanggang sa wala nang matira. Isang linggo bago ang araw na sinira ko ang pintong kahoy, at natuklasan ang pinakakasuklam-suklam na sikreto sa aking buhay. Ang mga buto ng pagdududa ay nagsimula ng tumubo at mag-ugat sa aking dibdib. Ang lahat ng kasinungalingan na maingat na binalangkas ng aking asawa ay nagsimulang magpakita ng maliliit na butas na nagdulot ng malaking kapahamakan. Ang butas na iyon ay nagsimula sa isang maliit na bagay na hindi ko sinasadyang natagpuan isang maulap na umaga. Araw na iyon, umuwi muna sa probinsya ang aming kasambahay dahil may sakit. Kaya ako na mismo ang nag-asikaso ng maruruming damit ng aking asawa. Habang kinakapa ko ang bulsa ng kanyang mamahaling suit jacket, isang branded na suit mula sa Italia, na binili niya gamit ang credit card na nakapangalan sa akin, naramdaman ng aking mga daliri ang isang lukot na papel. Noong una, inakala kong resibo lang iyon ng tanghalian
mula sa isang mamahaling restaurant o kaya'y resibo ng gasolina. Ngunit nang buklatin ko ang bahagyang lukot na papel, napako ang aking mga mata sa mga nakasulat doon. Iyon ay isang resibo mula sa isang high-end na supermarket. Malinaw na nakasulat doon. 3 pakete ng imported na diaper para sa toddler. 4 na lata ng premium quality na gatas. 2 pares ng damit pantulog ng bata. At ilang educational toys. Ang kabuuang binili ay umabot sa libu-libong piso. Biglang kumabog ng mabilis ang aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang manipis na papel. Bakit bumibili ang asawa ko ng ganito karaming gamit ng sanggol? Para kanino? Agad na pumasok sa isip ko ang ampunan na madalas naming bigyan ng donasyon. Ngunit kadalasan, ang kanyang personal assistant ang nag-aasikaso ng lahat ng pagbili para sa kawanggawa, hindi ang asawa ko mismo. Higit pa rito, ang mga gamit na ito ay binili ng 10:00 ng gabi, ang oras kung kailan nagpaalam siyang mayroong emergency meeting sa board of directors. Nang gabing iyon din, ang aking pagdududa ay naging isang mapangahas na kilos na hindi ko na mapigilan. Gabi nang umuwi ang asawa ko, mukhang pagod at agad na nakatulog pagkatapos maligo. Ang kanyang marahang paghilik ay hudyat na mahimbing na siyang natutulog. Alam kong panatag siya dahil akala niya ininom ko na ang mataas na dosis ng pampakalma tulad ng lagi niyang ipinipilit sa akin gabi-gabi. Hindi niya alam na sa mga nakalipas na araw, sinimulan ko ng itapon ang mga pesteng tableta sa inidoro para luminaw na muli ang aking isipan. Sa mga hakbang na kasinggaan ng hangin, inalis ko ang makapal na kumot. Bumaba ako sa kama, sinisigurong walang ingay na malilikha, at dahan-dahang lumabas ng aming silid. Ang aking pakay ng gabing iyon ay iisa lang, ang kanyang pribadong opisina na nasa kabilang dulo ng bahay. Napakatahimik at madilim sa bahay. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan, na tumatagos sa malalaking bintanang salamin sa sala. Mas malamig ang hangin kaysa karaniwan, tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit mas malakas ang aking kuryosidad kaysa sa takot. Maingat kong pinihit ang seradura ng pinto ng kanyang opisina. Pakiramdam niya ay pag-aari niya ang buong bahay, kaya hindi na kailangang ilak ang kanyang opisina mula sa isang asawang itinuturing niyang halos baliw na. Pagpasok ko, agad kong sinindihan ang maliit at madilim na table lamp para hindi makita ang liwanag mula sa labas. Ang silid ay puno ng amoy ng kanyang pabango, na may halong amoy ng papel at katad mula sa kanyang malaking upuan. Agad na napunta ang aking tingin sa mga drawer ng kanyang matibay na mahogany desk. Sinubukan kong hilahin ang mga hawakan, isa-isa. Ang unang drawer ay bumukas. Laman lang ay mga folder at gamit panulat. Ang pangalawang drawer ay may ilang mga notebook, ngunit ang pinakamababang drawer ay mahigpit na nakalock. Pinigil ko ang aking hininga. Pakiramdam ko, anuman ang kanyang itinatago ay nasa loob ng drawer na iyon. Sinimulan kong hanapin ang susi sa bawat sulok ng silid. Sa likod ng picture frame naming mag-asawa, sa loob ng lalagyan ng lapis, hanggang sa ilalim ng mga makakapal na libro. Wala. Pagkatapos ay napansin ko ang isang medium-sized na digital safe na nakabaon sa isang aparador sa sulok. Kulay itim ito at may kumikislap na numero sa screen. Lumapit ako rito. Tinitigan ang screen habang mabilis na umiikot ang aking utak. Ano ang password? Sinubukan kong alalahanin ang lahat tungkol sa asawa ko. Ang aming mga kaarawan. Ang petsa ng aming kasal. Inilagay ko ang mga numerong iyon gamit ang nanginginig na daliri. Error. Pula ang kumislap sa screen. Sinubukan ko ang kaarawan ng yumaong ama ko o ang petsa ng pagkakatatag ng kumpanya na ngayon ay siya na ang namamahala. Error! Isang mahinang tunog ang narinig ko. Babala na mayroon na lang akong isang pagkakataon bago tumunog ang alarm at magising ang buong bahay. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa aking sentido. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinubukang unawain ang pag-iisip ng lalaking iyon. Ang asawa ko ay isang megalomaniac. Sinasamba niya ang kanyang sarili. Higit sa anupaman sa mundo, gusto niya ng kapangyarihan, kayamanan, at papuri. Para sa kanya, ang pinakamahalagang numero ay hindi ang may kinalaman sa akin kundi sa kanyang sarili. Biglang may isang alaala
na dumaan sa aking isipan. Ang petsa, kung kailan siya unang nanalo ng isang malaking kontrata at lumabas sa cover ng isang business magazine, isang tagumpay na paulit-ulit niyang ipinagmamalaki sa lahat. Ang petsang iyon, ang tuktok ng kanyang tagumpay. Ang araw, kung kailan lubos na nasiyahan ang kanyang ego. Gamit ang bahagyang nanginginig pa ring kamay, pinindot ko ang 6 na numerong iyon sa screen ng safe. Narinig ko ang isang mahinang click, sinundan ng pagbabago ng kulay ng ilaw sa berde. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bakal. Napabuntong hininga ako sa ginhawa at agad na lumuhod para kunin ang laman. May ilang tumpok ng dokumento doon. Kinuha ko ang unang tumpok. Nanlaki agad ang aking mga mata nang mabasa ang letterhead. Iyon ay mga kasunduan sa utang na may pulang selyo mula sa isang hindi opisyal na nagpapautang. O mas tamang sabihing, isang kilalang loan shark na malupit sa syudad. Binasa ko ang mga nakasulat na halaga. 10 milyon, 20 milyon, 3 milyon. Ang kabuuang utang ng asawa ko ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Halos mapasigaw ako. Para saan ang ganito kalaking pera? Binuklat ko ang susunod na pahina at nakita ang detalye ng daloy ng pondo. Nakita ng aking mga mata ang isang pamilyar na pangalan bilang regular na tumatanggap ng malalaking halaga si Fiona. Ang kanyang malayong pinsan. Ang pera ay dumadaloy sa account ni Fiona at mula sa mga bank statement na nakalakip, malinaw na ginamit ang pera para sa mga transaksyon sa iba't ibang international online casino sites, pagbili ng mga mamahaling branded na gamit, at mga bakasyon sa ibang bansa nang hindi ko nalalaman. Kaya pala ipinusta ng asawa ko ang pangalan ng aking kumpanya para mangutang sa mga loan shark. Para lang tustusan ang maluho at sugarol na pamumuhay ng kanyang kerida. Kinuha ko ang pangalawang folder na nasa ilalim ng safe. Nang buksan ko ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Iyon ang mga papeles ng kumpanya ng aking pamilya. Ang parehong mga dokumento na ibinigay sa akin ng asawa ko habang ako ay wala pa sa sarili sa kama sa ospital. 2 taon na ang nakalipas. Ngunit, ngayon ay nababasa ko ito nang may malinaw na pag-iisip. Walang salitang pansamantala doon. Ang dokumento ay isang ganap na pagpaparaya ng pagmamay-ari. Isang deed of donation ng lahat ng mayoriyang shares ng aking kumpanya sa pangalan ng aking asawa nang walang anumang kapalit para sa akin. At ang pinakagulat-gulat, ang pirma sa ibabaw ng selyo, bagamat kamukhang-kamukha ng aking pirma, ay malinaw na isang propesyonal na pamemeke. Iba ang mga guhit nito sa aking nakasanayan. Pineke niya ang aking pirma sa harap ng isang bayarang notaryo na tiyak na sinuhulan niya. Napaupo ako sa makapal na carpet sa silid na iyon. Naninikip ang dibdib ko, nasusuka sa tindi ng dumi at katusuhan ng lalaking natutulog sa kabilang kwarto. Hindi lang siya sinungaling, isa siyang kriminal. Ngunit, sa gitna ng pagkawasak at sakit, isang matalas na ideya ang pumasok sa aking isipan. Tiningnan kong muli ang mga dokumento ng utang sa loan shark. Ang asawa ko ay maaaring mukhang malakas at makapangyarihan sa labas. Maaaring umakto siyang parang hari sa bahay na ito. Ngunit sa katotohanan, nakatayo siya sa ibabaw ng isang time bomb. Ang asawa ko ay may isang malaking kahinaan, isang matinding takot sa kahirapan at kahihiyan sa publiko. Naalala ko ang isang pangyayari ilang buwan na ang nakalipas nang dumalo kami sa isang party ng kanyang kasosyo. Nag-amok siya sa isang waiter na aksidenteng nakatapon ng kaunting tubig sa kanyang suit. Dahil lang pakiramdam niya, ay nayapakan ang kanyang pagkatao sa harap ng ibang mga milyonaryo. Takot na takot siyang magmukhang mahirap, bigo, at walang kapangyarihan. Bumuo siya ng isang imahe ng perpektong matagumpay na ehekutibo. Ngunit sa katotohanan, nalulunod siya sa daan-daang milyong utang sa mga loan shark na ang interes ay patuloy na lumolobo bawat buwan. Ito ang aking sandata, ang mga dokumentong ito, ang kanyang maruming sikreto sa utang, at ang banta mula sa malulupit na loan shark ito, ang pinakamatalim na kutsilyo na pupunit sa kanyang maskara ng kayabangan. Inagaw niya ang lahat sa akin, at sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang takot na mas matindi pa kaysa sa sakit. Inayos kong muli ang mga dokumento. Kinunan ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking luma ngunit tinagong cellphone,
at ibinalik ang lahat sa safe sa eksaktong posisyon. Nang gabing iyon, habang nakahiga akong muli sa tabi niya sa aming kama, hindi ko na naramdaman na ako ay isang asawang pinagtaksilan. Ako ang hukom at berdugo na nag-aayos ng petsa ng kanyang kamatayan. Nasa mga kamay ko na ang sandata. Naghihintay na lang ng tamang oras para kalabitin ang gatilyo. Pagbabalik sa kasalukuyan. Sa pasilyo sa likod ng bahay. Sa harap mismo ng pintong kasisira ko lang. Tila huminto ang oras. Ang aking tingin ay nakatutok sa batang lalaki sa yakap ni Fiona. Ang aking anak. Ang aking dugot laman na sa loob ng 2 taon ay ipinalagay kong patay na. Tumingin sa akin si Miguel. Ang kanyang mukha ay pinaghalong matinding takot at galit. Ang biyenan ko ay nakatayo sa likod niya na parang bato. Ang kanyang dating mayabang na mukha ay namutla na ngayon sa gulat sa kung ano ang itinatago ng kanyang paboritong anak. Sa isang iglap, kumilos ang aking survival instinct. Alam kong kung lalabanan ko sila ng pisikal ngayon, matatalo ako. Mas malakas si Miguel. At nasa teritoryo nila ako. Napapaligiran ng peking naratibo na ako ay isang babaeng may sakit sa isip at mapanganib. Kung aagawin ko ang anak ko ngayon, madali lang para sa kanya na tawagan ang kanyang bayarang psychiatrist at pilitin akong ipasok sa mental hospital sa dahilan na ako ay naghahalucinate at nagiging agresibo. Hindi ako dapat padalos-dalos. Ang tunay na tagumpay ay nangangailangan ng malamig na kalkulasyon. Kaya, ginampanan ko ang pinakamahusay kong papel. Hinayaan kong manlaki ang aking mga mata. Humihingal ako na tila naubos ang oxygen sa silid. Itinuro ko ang bata gamit ang nanginginig na daliri. At tiningnan ang aking asawa na may blankong mga mata. Ang sanggol na yon. Utal-utal kong sabi. Sinasabunutan ang sarili kong buhok. Hinayaan kong mangisay ang aking katawan. Bago tuluyang sumigaw ng malakas. Na para bang tuluyan nang nawala ang aking katinuan. Patay na ang baby ko. Namatay siya sa ospital. Hindi ko siya anak. Multo. Nag-aalaga kayo ng multo. Bumagsak ako sa malamig na marmol na sahig. Nagpagulong-gulong. Habang mahigpit na tinatakpan ang aking mga tainga. At nagsasalita ng kung ano-ano. Umiyak ako at humagulgol. Ipinapakita ang perpektong imahe ng isang deprimidong ina na nasira ang katinuan dahil sa matinding visual hallucination. Dali, dalhin niyo siya sa kwarto. Sigaw ng aking asawa. Ang kanyang boses ay puno ng may sakit na ginhawa nang makita akong nawawala sa sarili. Tila agad siyang nakumbinsi na ang epekto ng mga pampakalma na iniinom ko ay permanenteng sumira sa aking alaala. Ma! Hawakan niyo ang mga paa niya. Fiona, isara mo ang pinto. Huwag mong hayaang makita siya ng bata. Magaspang na kinaladkad ako ng aking asawa at biyenan palayo sa likod bahay. Dinala nila ako sa sala, paakyat sa hagdanan, at inihagis sa kama sa aming kwarto. Patuloy akong nagsasalita ng kung ano-ano, tinatawag ang pangalan ng doktor at hinihiling na paalisin ang mga multo sa aking isipan. Pinunasan ng asawa ko ang pawis sa kanyang noo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat nang napakahigpit na tila madudurog ang aking mga buto. Kalma lang, naghahalucinate ka lang dahil nakalimutan mong inumin ang gamot mo. Bulong niya sa tono na pilit pinapalambot. Bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at pagkasuklam. Walang bata sa likod. Bodega lang yon. Naiintindihan mo? Ngayon, matulog ka rito. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko binubuksan ang pinto. Para rin to sa kabutihan mo. Nang hindi na hinintay ang aking sagot, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto. Sinundan ng tunog ng susi na 2 beses na pinihit mula sa labas. KLIK. Click! Nakakulong ako sa sarili kong kwarto. Nang mawala na ang tunog ng kanyang mga yabag pababa ng hagdanan, agad na huminto ang aking pag-iyak. Ang mga luha ng buwaya na kanina'y dumadaloy sa aking pisngi ay pinunasan ko gamit ang likod ng aking kamay. Ang aking pagwawala ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Tumayo ako mula sa kama. Inayos ang aking damit at humarap sa salamin. Ang refleksyon ay nagpapakita ng isang babaeng may magulong buhok at namamagang mga mata.
ngunit ang kanyang tingin ay matalim, kasing talim ng balaraw na handang itarak sa puso. Tapos na ang papel bilang isang biktima. Tapos na ang panahon ng pag-iyak at pagmamakaawa. Simula sa sandaling ito, ako ang arkitekto ng kanilang pagkawasak. Naglakad ako patungo sa malaking aparador. Sa likod ng tumpok ng mga kumot sa pinakamataas na estante, inilabas ko ang isang maliit na smartphone na palihim kong binili sa tulong ng dati naming kasambahay 1 taon na ang nakalipas. Bago pa siya paalisin ng asawa ko. Ang lihim na teleponong ito ay hindi kailanman nakakonekta sa internet ng bahay at gumagamit ng prepaid number na walang sino mang nakakaalam. Ang una kong layunin ay iligtas ang kumpanya at lahat ng aking ari-arian para hindi magamit ng asawa ko ang pera ko para labanan ako sa korte. Pinindot ko ang isang numero na sa ulado ko na. Sumagot ito sa ikatlong ring. Hello? Pandu here. Ang baritonong boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang narinig ko. Si attorney, Pandu ang abogado ng aming pamilya. Ang taong pinagkakatiwalaan ng yumaong ama ko na humahawak sa lahat ng aming legal na usapin mula pa noong bata ako. Attorney Pandu, ako po ito. Pabulong kong sabi habang naglalakad-lakad malapit sa bintana para maging stable ang signal. Diyos ko ma'am. Nasaan po kayo? Pero lagi pong sinasabi ng asawa niyo na nasa intensive care kayo sa probinsya at hindi maaaring maistorbo. Gulat at gumaan ang loob na sabi ni attorney. Pandu, makinig po kayo ng mabuti attorney. Wala po tayong maraming oras, mariin kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Nagsinungaling po tayong lahat ng asawa ko. Ang dokumento ng paglipat ng shares na isinumite niya sa notaryo ay peke. Pineke niya ang pirma ko. At mas malala pa, ang sanggol na sinabi niyang namatay. Buhay po ang anak ko. Itinago niya siya rito sa bahay, kasama ang kanyang kerida, na tahimik ng matagal sa kabilang linya. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Attorney Pandu. Walang hiya siya. Mahinang sabi ni Attorney Pandu, pinipigilan ng galit. Noon pa man, ay may kutob na akong may mali sa mga financial reports niya. Pero hinarangan niya ang access ko sa dahilan na restructuring daw ng board. Ano po ang kailangan kong gawin, ma'am? Utusan niyo lang po ako. Wawasakin ko siya sa batas. Ngayon din, kailangan kong i-freeze niyo ang lahat ng assets ng kumpanya. Malinaw at sunod-sunod kong utos. Ang utak ko ay mabilis na gumagana. Inaayos ang mga piyesa sa isang hindi nakikitang chessboard. I-block ang lahat ng access sa main accounts ng kumpanya at sa mga personal accounts ko na hawak niya. Ipunin ang lahat ng kopya ng mga peking dokumento. Ihanda ang termination letter niya. Bilang CEO, pero wag niyo munang ipapadala ang sulat. Hintayin niyo muna. Gusto kong ibagsak ang bomba na ito. Sa oras na pakiramdam niya ay pinakamakapangyarihan siya. Masusunod po, ma'am. Kikilos po ako agad kasama ang isang independent audit team ngayong gabi. At paano po ang tungkol sa pagdukot sa anak nyo? Magre-report na po ba tayo sa pulis? Tanong ni Attorney Pandu. Wag po muna. Kung tatawag tayo ng pulis ngayon, maaari niyang baliktarin ang lahat at sabihing inadopt lang ang bata o kamag-anak niya. At akusahan akong baliw. Kailangan ko ng pisikal na ebidensya na hindi niya matatanggi. Tumawag po kayo ng kakilala sa isang forensic lab. Kailangan natin ng agarang DNA test. Pagkatapos ng tawag kay Attorney Pandu, tumawag ako sa isa pang numero. Sa pagkakataong ito, kay Nisa, ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo na isang investigative journalist. Si Nisa lang ang nakakaalam kung gaano kahibang ang asawa ko sa kanyang pampublikong imahe. Hello? Inaantok na sabi ni Nisa. Nisa, ako to. Pakiusap, huwag ka munang magtanong. Makinig ka lang. Mabilis kong sabi. Diyos ko, saan ka nagpunta? Muntik na kitang i-report sa pulis dahil sabi ng asawa mo, inilipat ka raw sa isang sanatorium. Sigaw ni Nisa. Ipapaliwanag ko ang lahat. Ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko. Ang tono ng aking boses ay nagpatahimik kay Nisa at napagtanto niya ang seryosong sitwasyon.
May koneksyon ka sa isang private detective agency o forensic team na maaaring upahan ng palihim, di ba? Kailangan kong pasukin nila ang bahay ko bukas ng tanghali, habang wala ang asawa ko. Kailangan nilang kumuha ng sample ng buhok ng sanggol sa likod at buhok ng asawa ko sa banyo para sa isang lihim na DNA test. DNA test? Sandali, huwag mong sabihing, yung batang namatay. Hindi na natuloy ni Nisa ang kanyang sasabihin. Agad na nakuha ng kanyang instinct bilang journalist ang punot dulo ng problema. Oo, buhay ang anak ko. Sagot ko. Bahagyang nanginginig ang boses bago muling tumigas. At Nisa, kailangan kong ikalat mo ang address ng bahay sa isang underground online gambling forum. May utang ang asawa ko na daan-daang milyon sa mga loan shark para sa kerida niya. Gusto kong puntahan sila ng mga maniningil dito at guluhin sila gabi-gabi. Huwag mo silang bigyan ng kapayapaan. Diyos ko, marumi ka pala kung maglaro. Tumawa ng mahina si Nisa. Isang tawa na mapanganib pakinggan. Huwag kang mag-alala. Ihahanda ko ang pinakamahusay na forensic team bukas at tungkol sa mga loan shark. Isipin mo na lang na bukas ng umaga, kalat na ang address nyo sa buong network ng mga lintas sa syudad. Ano pa ang plano mo? Iipunin ko ang lahat ng aking sandata at pagdating ng tamang oras, sisiguraduhin kong magmamakaawa sila ng kamatayan sa akin. Tinapos ko ang tawag, itinago muli ang telepono at umupo sa gilid ng kama. Niyakap ko ang aking sarili. Tinitigan ang nakakandadong pinto na may isang malamig at nakamamatay ng ngiti. Nagsimula na ang pangangaso. Ginising nila ang halimaw sa loob ko. At ang halimaw na ito ay gutom na gutom sa hustisya. Maghintay ka sa iyong pagkawasak, mahal kong asawa. 2 araw na ang nakalipas mula nang sirain ko ang pinto. Sa loob ng 48 oras, perpekto kong ginampanan ang papel ng isang baliw na asawa. Nagkulong ako sa kwarto, tumangging kumain, at paminsan-minsan ay sinasadyang sumigaw na parang naghahalucinate. Mula sa likod ng pinto, naririnig ko ang mga yabag ng asawa ko na may halong kasiyahan. Kinakausap niya ang kanyang ina sa pasilyo. Puno ng panlalait ang boses. Kinukumbinsi niya ang matanda na tuluyan na akong nabaliw at malapit na niyang ayusin ang mga papeles para maipasok ako sa isang mental hospital ng tuluyan. Nagtawanan sila. Isang sakim na tawa na umalingaw-ngaw sa bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Akala nila panalo na sila. Ngunit sa loob ng madilim na kwarto, sa likod ng makapal na kumot kung saan ako nagtatago, ang aking mga mata ay matalim na nakatitig sa screen ng aking lihim na telepono. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ngayong gabi, magsisimula ang unang yugto ng aking ganti. Hindi ako gagamit ng dahas. Unti-unti kong wawasakin ang katinuan ng aking asawa. Pupunitin ang kanyang pakiramdam ng seguridad at hahayaan ang kanyang pinakamalaking takot na lamunin siya ng buo. Sakto 2:00 ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang lahat, binuksan ko ang smart home control app sa aking telepono. Nang itayo ang bahay na ito, ako ang nagdisenyo ng buong sistema ng seguridad. Naglagay ako ng mga nakatagong speaker sa bawat sulok, kabilang ang aming kwarto, sala at sa likod bahay. Hindi alam ng asawa ko ang tungkol dito. Mabilis na kumilos ang aking mga daliri. Ikinonekta ko ang aking telepono sa central audio system. Binuksan ko ang isang voice recording na 2 taon ko nang itinatago. Iyon ay recording ng sarili kong boses na kumakanta ng isang oyayi na may kasamang nakakadurog na iyak ng sanggol. Ibinigay sa akin ito ng kaibigan kong journalist. Pinindot ko ang play, inilagay sa maximum volume, at itinutok ang tunog sa kwarto ng asawa ko, ng biyanan ko, at sa likod bahay kung saan natutulog ang kanyang kerida kasama ang aking anak. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Hili na. Hili na. Tulog na. Kung hindi ka matulog, kakagatin ka ng lamok. Ang mahinang awit na umalingaw-ngaw mula sa kisame ay nakakakilabot. Pagkatapos ay sinundan ito ng matinis na iyak ng sanggol. Mama, Mama. Tulungan mo ako. Mama. 5 segundo lang ang lumipas bago ko narinig ang sigaw ng takot mula sa kabilang kwarto.
Nagising ang asawa ko. Humihingal. Anong ingay yon? Sino ang nagbukas ng radyo? Sigaw niya na nanginginig ang boses. Mula sa ibaba, sumigaw sa takot ang biyenan ko. Diyos ko po! May multo ng sanggol sa bahay. Tulong! Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto. Hinahampas ang walis kung saan-saan. Sa likod bahay, pareho lang ang gulo. Sumisigaw ang kerida niya. Kinakalampag ang pinto. Miguel! Buksan mo! May umiiyak sa pader. Natatakot ako. Ang asawa ko ay tumatakbo na parang siraulo. Sinusubukang patayin ang mga ilaw, TV, at binubunot ang mga saksakan. Ngunit hindi tumitigil ang tunog dahil ang audio system ay nakatanim sa pader. Nakaupo ako sa kama, nagtatawa ng walang tunog. Hinayaan ko silang magdusa ng 15 minuto bago ko pinatay ang audio. Ang natitirang bahagi ng gabi ay napuno ng matinding pag-aaway nilang tatlo. Kinabukasan, inilunsad ko ang pangalawang atake. Kagabi ay para sa kanyang isipan. Ngayon ay para sa kanyang kayabangan. Mabilis na kumilos ang aking abogado at na-freeze ang lahat ng assets at credit cards na nakapangalan sa akin. Alam ko ang schedule ng kerida ng asawa ko. Tuwing Miyerkules ng tanghali, pumupunta siya sa isang mamahaling mall para magwaldas ng pera. Kasama ang kanyang mga peking socialite na kaibigan. Sakto 12:00, sumabog ang isang malaking gulo sa ibaba. Narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto. Sinundan ng mga takong na puno ng galit. Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! Sigaw ng kerida. Anong problema mo? Bakit ka sumisigaw? Litong tanong ni Miguel. Ikaw ang baliw. Gusto mo akong ipahiya, no? Umiiyak na sigaw ng babae. Nasa isang designer boutique ako. Pumili na ako ng 2 limited edition na bag sa harap ng mga amiga ko. Pero nang ibigay ko ang black card mo, tinanggihan. Na-decline. Na-block. Pinagtawanan ako ng mga kaibigan ko. Sabi mo mayaman kang CEO. Pero pambayad lang ng bag, patay ang card mo. Anong na-block? Tumaas ang boses ni Miguel, puno ng takot. Imposible yan. Unlimited ang limit ng card na yan. Narinig ko ang pag-uusap niya sa bangko. Ang dating mayabang niyang boses ay unti-unting naging nanginginig. Anong ibig niyong sabihin? Na-freeze ang account ko sa utos ng may-ari. Asawa niya ako. Ako ang CEO. Hello, si Raulo. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang telepono. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ng kerida. Hindi ko alam, sabi ng bangko. Binago raw ang security access mula sa central office. Hirap na sabi ni Miguel. Wala ni isang card ang gumagana. Ang cash sa safe ay naipambayad na niya sa interes ng utang noong nakaraang buwan. Nang marinig ang salitang utang, dumating ang pangatlong atake ko. Ginawa ng kaibigan ko ang kanyang trabaho. Paglubog ng araw, isang itim na van at maraming maiingay na motor ang huminto sa harap ng aming bahay. Mula sa bintana, nakita ko ang mga 20 lalaking may malalaking katawan, mga tattoo, at may dalang mga tubo. Sila ang mga maniningil ng utang mula sa sindikato. Brak! 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 Ang tunog ng mga tubo na ipinapalo sa gate ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Nagsilabasan ang mga tsismosong kapitbahay. Hoy! Peking Direktor! Lumabas ka! Sigaw ng pinakamalaking lalaki. Nasaan ang pera ng boss namin? Bayaran mo ang utang mo. Gago! Daan-daang milyon ang tinakbo mo para ipangsugal ng kerida mo. Ngayon nagatatago ka dito. Sa ibaba, naging impyerno ang sitwasyon. Sinabihan ni Miguel ang guwardiya na ilak ang gate, ngunit patuloy na naghagis ng bato ang mga goons sa mga bintana. Crash! Sinundan ito ng sigaw ng biyenan ko. Sino ang mga yan? Manahimik ka, ma! Huwag kang maraming tanong! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang takot sa kahihiyan ay sumabog. Ngayon, ang lahat ng kapitbahay na pinagyayabangan niya ay nanonood sa kanyang pagkawasak. Ang kanyang reputasyon ay nawasak sa isang gabi. Nangutang ka ng daan-daang milyon sa loan shark? Sumigaw din ang kerida.
Sabi mo galing sa kita ng kumpanya ang pera. Kapag kinuha nila ang mga gamit ko, papatayin kita. Sumandal ako sa bintana. Pinapanood ang gulo sa ibaba na may malamig na puso. Walang kahit katiting na awa. Inaani nila ang bagyong kanilang itinanim. Ang psychological attack na ito ay matagumpay na sumira sa kanilang katinuan at seguridad. Ngayon, si Miguel ay parang isang dagang nasukol. At bukas ng umaga, kapag wala na siyang matakbuhan, ibibigay ko ang huling suntok na tatapos sa lahat. Kinaumagahan, napakabigat ng hangin sa loob ng bahay. Ang mga bakas ng gulo kagabi ay nandoon pa. Ang basag na bintana sa sala ay hindi pa nalilinis. Ang mga maniningil ay umalis lang bago mag-umaga, matapos magbanta na susunugin ang likod bahay kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng 48 oras. Kalmado akong nakaupo sa gilid ng kama. Dahan-dahang sinusuklay ang aking buhok. Nakaligo na ako at nakasuot ng maayos na damit. Ang aking mga mata ay malinaw at matalim. Narinig ko ang pagpihit ng susi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Mukhang pagod na pagod. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang damit ay lukot. Mukha siyang naglalakad na patay. Nanginginig ang kanyang kamay. Nang ilapag niya ang isang tray ng almusal at tsaa, na sigurado akong may mataas na dosis ng pampakalma sa tabi ko. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang brown na folder. Magandang umaga, mahal. Sabi niya, pilit na pinapalambot ang boses. Pero ang kanyang ngiti ay pilit at hindi maitago ng kanyang mga mata ang desperasyon. Gipit na siya. Kailangan niya ng cash. At ako ang tanging solusyon niya. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng diretso. Hinahayaan ang katahimikan na takutin siya. Umupo siya sa harap ko. Mukhang mas mabuti ka na ngayon. Siguro humupa na ang mga hallucination mo. Mahal, pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi gaganda ang kondisyon mo rito. Nakahanap ako ng isang premium na mental health facility sa ibang bansa. Doon, magiging payapa ka. Aalagaan ka ng pinakamahuhusay na doktor. Inilapit niya ang folder at naglabas ng isang gintong ballpen. Kailangan mo lang pirmahan ito. Ito ay isang consent form para maasikaso ko ang lahat ng papeles mo doon. At dahil napakamahal ng bayarin, isinama ko na rin ang kasunduan para sa pagbebenta ng bahay na ito at pag-withdraw ng emergency funds mula sa account mo para pambayad. Para rin ito sa kabutihan mo. Nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Tumingin ako sa mga papel na inabot niya. Hindi iyon consent form. Iyon ay isang peking deed of sale para sa bahay at isang special power of attorney para ma-withdraw ang lahat ng natitira kong pera sa bangko. Plano niyang ibenta ang bahay na pamana ng aking ama para bayaran ang kanyang utang sa sugal at itapon ako sa isang mental hospital para maging ligtas ang kanyang mga sikreto. Tuso. Isang tunay na demonyo. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Talagang hindi mo alam kung kailan ka dapat tumigil, no? Ang boses ko ay napakalinaw, kalmado, at matalim. Wala nang panginginig. Wala nang kabaliwan. Natigilan si Miguel. Nagulat sa bigla ang pagbabago ng aking pananalita. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang mag-hallucinate ulit. Pirmahan mo na to. Sa halip na kunin ang ballpen, kinuha ko ang mga peking dokumento. Dahan-dahan at sinasadya, pinunit ko ang mga ito sa gitna at pinunit ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinapon ko ang mga piraso ng papel sa kanyang mukha. Akala mo baliw ako? Sabi ko, inilapit ang aking mukha sa kanya. Akala mo ang mga pesteng pampakalma na inihahalo mo sa inumin ko sa loob ng 2 taon ay pumatay sa utak ko. Nagkakamali ka. Gising ka na. Pero kahapon sumisigaw ka. Siyempre sumigaw ako kahapon. Putol ko. Tumayo ako. Kailangan kong magpanggap na baliw para iwan mo akong mag-isa rito sa kwarto. Para hindi ka maghinala na inaayos ko na ang bibitayan mo. Naglakad ako papunta sa aparador. Kinuha ang isang makapal na puting sobre na ipinadala ng abogado ko kaninang madaling araw.
Bumalik ako at ibinagsak ang sobre sa mesa sa harap niya. Buksan mo, utos ko. Nanginginig ang kamay ni Miguel nang buksan niya ang sobre. Iyan ang unang sandata na wawasak sa'yo, sabi ko. Itinuturo ang unang papel. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Iyon ang resulta ng DNA test. 99.99% match, sabi ko. Buhok ng sanggol na itinago mo sa likod. At buhok mula sa suklay ko. Anak ko siya. Ang anak na idineklara mong patay. Na may peking death certificate. Dinukot mo ang sarili kong dugot laman. Hindi to totoo. Saan mo to nakuha? Peke to. Sigaw niya. Tumawa ako. Ipaliwanag mo yan sa hukom. Pinasok ng forensic team ng kaibigan ko ang bahay kahapon, habang abala kang nagmamakaawa sa bangko. Kinuha ko ang pangalawang papel. Ito ang pangalawa. Basahin mo. Iyon ang resulta ng independent audit at mga kopya ng kasunduan sa utang sa loan shark. Hindi kailanman nalugi ang kumpanya. Ikaw ang nagpalugi nito ngayon. Sigaw ko. Pineke mo ang pirma ko. Minanipula mo ang mga financial reports at ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para mangutang ng daan-daang milyon para sa kerida mo. Kaya kong ipaliwanag. Pabulong niyang sabi. Lumuhod siya sa sahig. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking damit. Pero umatras ako. Wala nang dapat ipaliwanag. Putol ko. Itinapon ko ang huling papel. Ang opisyal na termination letter niya. At iyan ang una mong parusa. Binasa niya ito at napahagulgol. Tinanggal ka na sa pwesto. Wala ka ng trabaho. Wala kang kumpanya. Wala kang access sa pera ko. Patay na ang mga credit card mo. Naka-freeze ang bank account mo. At ang mga taong kumakatok sa gate mo kagabi ay babalik para singilin ang daan-daang milyong hinding-hindi mo mababayaran. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bayaran mo ang utang ko. Papatayin nila ako. Pagmamakaawa niya. Pagsasama? Tinadyakan ko siya. Pinatay mo ang pagsasama natin noong pineke mo ang pagkamatay ng anak ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan ko. Miguel, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Hoy, babaeng baliw. Anong ginawa mo sa matagumpay kong anak? Kulang ang perang binigay mo sa akin. Utusan mo tong parasito mong asawa na kumuha ng pera. Isara mo yang bibig mo. Sigaw ko. Ang matagumpay mong anak ay isang magnanakaw. Walang-wala na siya. Akin ang bahay na to. Akin ang kumpanya. At ang anak mo ay may utang na daan-daang milyon sa mga prema na sumira ng bintana kagabi. Nabato ang biyanan ko. Nahulog ang dala niyang basket. Tiningnan niya ang kanyang anak na umiiyak sa sahig. Pagkatapos ay ako, dahan-dahan niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang kayabangan ay kasinungalingan lang. Lumabas ako ng kwarto. Tapos na ang oras ninyo sa bahay na to. Bukas. Dadalhin ko ang bangungot na ito sa susunod na antas. Akala ninyo, nakita nyo na ang pinakamasama? Maniwala kayo. Nagsisimula pa lang ang tunay na paghuhukom. Nang hapong iyon, makulimlim ang langit. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang anak kaninang umaga, ang biyenan ko ay nagpatuloy sa kanyang masamang plano. Nag-imbita na siya 2 araw na ang nakalipas. Mula sa bintana, nakita ko ang mga mamahaling sasakyan na dumarating. Inimbitahan niya ang mga opisyal ng barangay, mga socialite, at lahat ng kamag-anak nila. Nag-hire pa siya ng catering para sa isang malaking handaan sa hardin. Ang kanyang layunin, gamitin ang prayer meeting para sa aking paggaling bilang entablado, para ipaalam sa lahat na tuluyan na akong nabaliw. Gusto niyang magkaroon ng dahilan para maipasok ako sa mental hospital at maibenta ang bahay na ito. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Tinapon ko na ang luma kong pantulog. Ngayong gabi, hindi ako magmumukhang biktima. Kinuha ko ang isang eleganteng navy blue na business suit. Maingat akong nag-makeup. Pinahiran ng pulang lipstick ang aking labi. Inayos ko ang aking buhok. Nang tumingin ako sa aking refleksyon, nakita ko ang isang CEO, isang may-ari, at isang ina na handang lumaban. 7:00 ng gabi, nagsimula ang party.
Narinig ko ang boses ng biyanan ko sa mikropono. Mga Ginoo at ginang. Masakit man sa loob ko. Kailangan kong sabihin, ang aking manugang ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Madalas siyang nagwawala, kaya napagdesisyonan ng aming pamilya na ipasok siya sa isang mental facility bukas. Narinig ko ang mga bulungan ng awa mula sa mga bisita. Si Miguel ay nakaupo sa harap, namumutla at nanginginig. Alam niyang parating na ang bagyo. Sa tabi niya, kalong ng kanyang kerida ang anak ko, na may suot na sombrero para hindi makilala. Oras na para tapusin ang palabas. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Ang tunog ng aking mga takong ay umalingaw-ngaw. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Inaasahan nilang makita ang isang baliw na babae. Sa halip, nakita nila ang isang makapangyarihang babae na nakatayo ng may dignidad. Natigilan ang biyanan ko sa entablado. "Bakit ka lumabas? Bumalik ka sa kwarto mo!" Sigaw niya. Nakalimutang patayin ang mikropono. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako papunta sa entablado. Kinuha ang mikropono mula sa kanyang kamay. "Magandang gabi sa inyong lahat." Kalmado kong sabi. Paumanhin sa abala. Sabi ng biyenan ko, "Baliw raw ako. Ngayong gabi, tingnan natin kung sino ang tunay na baliw." Sumenyas ako sa kaibigan ko. Biglang nagbago ang screen sa likod ko. Ipinakita nito ang resulta ng DNA test. "Mga Ginoo at ginang, narito ang unang katotohanan." Sabi ko, 2 taon na ang nakalipas. Idineklara ng asawa ko na patay na ang aming anak. Ngunit dinukot niya ang sarili kong anak at ipinaalaga sa kanyang kerida. Sumabog ang gulo. Nagulat ang mga bisita. Ang lahat ng tingin ay napunta sa kerida na nanginginig habang yakap ang bata. "Sinungaling! Sira ulo siya!" Sigaw ng biyanan ko. Tinulak ko siya at bumagsak siya sa entablado. Nagpalit ang screen. Ngayon, mga bank statement, ebidensya ng pagsusugal, at kasunduan sa utang sa loan shark naman, ang nakalagay. Ikalawang katotohanan, ang asawa ninyong kilala bilang matagumpay na CEO ay isang magnanakaw at sugarol. Pineke niya ang pirma ko para makuha ang kumpanya at ginamit ang pera para mangutang ng daan-daang milyon para sa kanyang kerida. "Tama na! Pakiusap, tama na!" Sumigaw si Miguel. Lumuhod siya sa damuhan, umiiyak sa harap ng daan-daang taong humuhusga sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Muling nagpalit ang screen. Ipinapakita ang isang video mula sa hidden camera kung saan pinaplano nila ang pagbebenta ng bahay at pagpapadala sa akin sa mental hospital. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Pinamumunuan ng aking abogado. "Ginoong Miguel, arestado ka para sa pamimeke ng dokumento, kidnapping, estafa, at attempted murder." Sabi ng isang opisyal. Pinusasan si Miguel. 2 babaeng pulis naman ang lumapit sa kerida. Nagwala siya habang pilit na kinukuha ng pulis ang anak ko mula sa kanya. Tumakbo ako palapit sa aking anak. Nang iabot siya sa akin ng pulis, iniunat ng anak ko ang kanyang mga braso. "Mama! Mama!" Niyakap ko siya ng mahigpit. "Nandito na si Mama, anak. Hindi na kita bibitawan. Ligtas ka na." Bulong ko. Habang kinakaladkad si Miguel at ang kanyang kerida, lumapit sa akin ang biyanan ko, umiiyak. "Manugang ko, pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Ako ang biyanan mo." Umatras ako. Walang kapatawaran para sa demonyong nagdiwang sa aking pagdurusa. Tinawag ko ang mga guwardiya ng subdivision. "Akin ang bahay na ito. Ngayong gabi, paalisin ninyo ang matandang ito. Huwag ninyong hayaang may dalhin siya. Maliban sa suot niya, tanggalin ninyo ang lahat ng alahas niya. Lahat yan ay binili gamit ang ninakaw na pera mula sa kumpanya ko. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Matanda na ako." Sigaw niya, habang kinakaladkad siya ng mga guwardiya. "Hindi ba't sinabi mong isa akong linta?" Malamig kong tanong. "Ngayon, ramdaman mo kung paano maging isang linta." Na nawalan ng host. Nandoon ang pinto. "Ipagdasal mong hindi ka mahanap ng mga pinagkakautangan ng anak mo
habang natutulog ka sa kalye. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa gabi, ngunit walang tumulong. Dinuraan lang siya ng mga bisita. Itinapon siya sa labas ng gate, sa malamig at madilim na kalsada. Nakatayo ako sa hardin. Yakap ang aking anak. Nagsimulang umambon. Tila hinuhugasan ang lahat ng kasalanan sa lugar na ito. Ang hustisya ay naisakatuparan. Ang pampublikong paghuhusga, na ito ang pinakakarapat-dapat na parusa para sa kanilang kayabangan. Nang gabing iyon, hindi na ako umiyak. Ngumiti ako. Isang ngiti ng ganap na kalayaan. 3 taon na ang lumipas. Ang sakit at luha ay tila isang masamang panaginip na lamang. Nakatayo ako ngayon sa bintana ng aking opisina sa Datlabati 5th floor. Mula nang bumalik ako bilang CEO. Hindi lang nakarecover ang kumpanya, kundi naging isa na ito sa mga pinakamalaki sa bansa. Ma'am, tapos na po ang meeting. Huwag niyo pong kalimutan ang usapan ninyo ng munting prinsipe, sabi ng kaibigan kong si Nisa, na ngayon ay head na ng PR department. Ngumiti ako. Siyempre, hindi ko makakalimutan. Sinundo ko ang aking anak mula sa kanyang International Kindergarten School. Isang masayahin at matalinong 5 taong gulang na bata ang sumalubong sa akin. Mama! Mama! Sigaw niya. Tumalon sa aking yakap. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Siya ang sentro ng aking mundo. Habang kumakain kami ng ice cream sa parke, nakatanggap ako ng text mula kay Attorney Pandu. Ang taunang ulat tungkol sa mga taong sumira sa buhay ko. Ang dati kong asawa ay sinentensiyahan ng 20 taon sa bilangguan, walang parol. Ngunit iyon ay simula pa lang ng kanyang impyerno. Ang mga loan shark na nawalan ng daan-daang milyon ay hindi siya tinantanan. Ginamit nila ang kanilang koneksyon sa loob ng kulungan. Araw-araw siyang binubugbog ng ibang mga preso. Ang dati niyang makisig na itsura ay nawala na. Puro pasa at pilat. At sa pilitang ginawang tagalinis ng kubeta. Nabubuhay siya sa walang katapusang takot. Ang kanyang kerida ay nakulong ng 15 taon. Ang kanyang ganda ay kumupas. Nagtatrabaho siya sa laundry ng kulungan. Kinukuskus ang mabahong damit, hanggang sa magasgas ang kanyang mga kamay. Itinakwil na siya ng kanyang pamilya. Nabubulok siyang mag-isa. At ang dati kong biyenan? Matapos ko siyang palayasin, walang kamag-anak na tumulong sa kanya. Dahil sa kanyang kayabangan, tumanggi siyang pumasok sa isang home for the aged. Ngayon, namumulot siya ng basura at natutulog sa ilalim ng tulay. Ayon sa ulat, ilang beses na siyang nakitang nakatayo sa tapat ng opisina ko, umiiyak habang nakatingin sa aking bintana sa the 25th floor. Ngunit bago pa siya makalapit, palagi siyang tinataboy ng mga guwardiya na parang asong kalye. Isinara ko ang dokumento. Walang ngiti ng tagumpay, tanging malalim na kapayapaan. Ang karma ay hindi nagkakamali. Mama, ubos na po ang ice cream ko, sabi ng anak ko. Nilinis ko ang tsokolate sa kanyang bibig. Good job! Uwi na tayo. Lulutuan kita ng paborito mo. Yehey! Hotdog! Sigaw niya. Naglakad kami pabalik sa sasakyan. Magkahawak kamay. Habang papalayo kami sa madilim na nakaraan, isang bagay ang aking napagtanto. Sinubukan nilang wasakin ako, ikulong, at agawin ang aking katinuan. Akala nila ako ay isang mahinang biktima, ngunit nakalimutan nila. Kapag sinubukan mong ilibing ang isang ina at agawin ang kanyang anak, hindi ka nagtatanim ng binhi ng kawalan ng pag-asa. Nagtatanim ka ng binhi ng isang bagyo, at kapag lumaki ang bagyong iyon, hindi lang bubong mo ang tatangayin nito. Papantayin nito sa lupa ang buong mundo mo. Pumasok ako sa sasakyan, niyakap ang aking anak, at tumingin sa hinaharap. Tapos na ang nakaraan. Ngayon, mayroon na lamang isang maningning na kinabukasan. Para sa aming dalawa, isang bagong buhay na itinayo sa pundasyon ng tunay na lakas na hinding-hindi na muling mawawasak ni Numan.